Mga kaibigan, ang Pilipinas ay malalagay naman uli sa mapa ng mundo. Sa pagbabasa bukas ng alas 10 ng gabi sa Pilipinas, ang oras, ng desisyon ng International Criminal Court sa kaso ni Digong Duterte at ang isyu na pag-uusapan o pagdidesisyonan ay patungkol po sa tinatawag na interim release. So yan po ang pag-usapan. Ngayon, ang pinakatanong dyan, siyempre exciting ito sa anti at saka pro-DDS. Yung mga anti-DDS, gusto nila hindi maaprobahan. Yung pro-DDS, ang gusto nila maaprobahan ang hiling ni Digong na sa pag-apila niya na siya'y palayain pansamantala. Ang tawag nila doon sa ICC ay interim release. Ang tawag naman sa atin yan ay temporary freedom. Sa atin, nagkaka-temporary freedom, malimit po sa piyansa. Sa kanila, kahit walang piyansa, basta hilingin mo lang sa court at mapapaniwala mong court na ikaw ay hindi flight risk, ay papayagan ka makalabas kahit wala kang piyansa. Sa Pilipinas naman, hindi ka papayagan makapagpiyansa, generally speaking, kung ikaw ay walang pampiyansa, siyempre. At kung ang kaso mo ay hindi ay billable. Pero kung non-billable, talagang hindi ka makakapagpiyansa, maliban na lamang kung mahina ang ebidensya laban sa iyo. Kahit kasong rape, mga kahindik-hindik ng mga kaso, kung tawagin sa English ay heinous crime. So, ito, ang ating pag-usapan nito ngayon ay i-deliver ko sa inyong eksaktong oras para manood kayo sa live stream nyo, sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook. Manood po kayo ng inyong ng pagbabasa ng desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court patungkol sa hiling ni Digong Duterte na babalik ta rin ang desisyon ng pre-trial chamber na nagsasabi ay hindi sila papayag na palayain pansamantala si Digong Duterte. So, ang tanong ngayon, mananalo ba kaya si Digong sa bukas na kasi po, alas 10 ng gabi sa Pilipinas, ulitin ko sa inyo, at alas 3 ng gabi, ng hapon naman doon sa The Hague. Yan po ang 7-hour difference po kasi tayo yung oras natin tsaka oras ng The Hague. So nevertheless, pag-usapan natin po yung chances at kung ano ang aking sa palagay. Sabihin ko sa palagay, ano kaya mga lalabas na decision. Pero sinasabi ko lang sa inyo, tapos na po yung decision yan. Tinatago na lang. Hindi tinatawag i-unbox. Buksan yung nakasilyo na decision na pinirmahan ng 5 judge. Sa tingin ko naman, kung matalo halimbawa si Digong, ayan po ay magkaroon ng tinatawag na dissenting opinion. Hindi, ang nakikita kong prediction ay hindi unanimous. O ibig sabihin, hindi pare-parehas ang desisyon ng lahat ng 5 judges sa kaso nito. So, ngayon, ang number 1 ko na prediction, papabor po sa kay Digong si Judge Lordkey Panidsi. Yan ang aking, pasensya na, yan ang aking prediction. At kung bakit ganoon prediction ko, may dahilan ako. Pero bago natin pag-usapan ng lahat, ay tingnan nyo muna dito yung top of the calendar ang kaso ng Pilipinas. So, ibig sabihin top of the calendar, talagang inaabangan ng mundo ang kaso. Kaya sabi ko, mapalagay na naman ang Pilipinas sa mapa ng mundo sa panibagong pagkakataon. At ito po yun yung kung magbabasa na o babasahin sa mundo ang desisyon ng International Criminal Court para sa hiling ni Digong kung pagbigyan ba siya o hindi na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan. O ito po yung website announcement ng International Criminal Court. Gusto ko makita ninyo. Kasi baka akala nyo kailan nakakaalam, di ba? O yan ang title, no? Pero kung balikan natin dito sa main website, opening, yan
Sa isa dito, ang announcement na isa ay sa ICC Trial Chamber 6 to deliberate on the Said case. Ikaw mo na Said case yon. Tapos, Digong case naman ito. Statement of Deputy, hindi pa yan. Ito, number 3, 4, itong Digong. Appeals judgment. So, appeals judgment in open court on defense request. For interim release in Duterte case. Yan nakalagay. So ngayon, i-click natin yan, basahin natin. Appeals judgment in open court on defense request for interim release in Duterte case. Tapos mga practical information. Yung advisory ng media ay noong November 21 pinalabas. So on Friday, 28 November 2025, 10:30, at 10:30, the appeals chamber of the International Criminal Court will deliver its judgment on the appeal of Mr. Rodrigo Roa Duterte against pretrial chamber 1's decision on the defense urgent request for interim release and renewed request for interim release of 26 September 2025. The judgment will be delivered in open court in courtroom number 1 at the seat of the court in The Hague, the Netherlands, and will be transmitted live through the ICC website, Facebook page, at saka YouTube. Wala palang Instagram. Ano lang, ICC website, Facebook, saka YouTube. On 26 September 2025, the pretrial chamber 1 rejected the defense request for interim release of Rodrigo Roa Duterte and ordered continued detention of the suspect. The defense is appealing to the pretrial chamber 1 decision. Scheduling of the order of deliberative judgment in the appeal of Rodrigo Duterte against a decision of pretrial chamber 1 entitled defense on the defense urgent request for interim release and renewed request for interim release. Background. The warrant of arrest against Mr. Duterte was issued by the chamber on a secret on 7 March 2025 and reclassified as public on 11 March 2025. On 12 March 2025, Mr. Duterte was surrendered to the ICC after being arrested by the authorities of the Republic of the Philippines in accordance with the warrant of arrest. Mr. Duterte is suspected with the crimes against humanity of murder and attempted murder, allegedly committed in the territory of the Republic of the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019. The initial appearance of Mr. Duterte took effect on 14 March 2025. Mr. Duterte appeared in the hearing via video link as authorized by the chamber. On 8 September 2025, pretrial chamber 1 postponed the commencement of the confirmation hearing in the case, which had been initially scheduled to start on 23 September 2023. More information in this case. Web streaming. The hearing can be followed live on ICC website in English and French. In English and French on the ICC web Facebook accounts and in English on the ICC YouTube channel. So attending the hearing, the members of the diplomatic corps and the NGOs must request attendance via email to ICC visit at icc.cpi.int before 25 November 2025. Attendance must present a valid passport or valid ID with a photo at the main entrance of the court. Tapos, journalists wishing to cover the hearing must request accreditation via email to public affairs unit at icc.cpi.int before 25 November 2025. All journalists must present a valid press card and a valid passport or valid ID with a photo at the main entrance of the court.
Members of the public will be granted access on a first-come, first-served basis. Tapos yung iba manood sa buong mundo na through website. Website na lang tayo. Huwag na tayo mga gumastos pa ng aeroplano papunta ron para manood. So the images of the hearing will be available for download in the video form, no, and audio form. And for viewing the official ICC YouTube channel, and for more information, please contact Public Affairs Unit. For further information, please contact Fadi El Abdallah, spokesperson and head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, to by telephone at plus 31 070 515 9152. You can also follow the course activities on Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, and Flickr. So, yan ang scheduling bukas. Sa bukas. Ano kaya ang desisyon ninyo? Ano kaya sa inyong O maghula-hula tayo. Siguro maganda ito na magkaroon tayo ng contest, no? Magbibigay kaya ako ng premyo na lahat na makahula ng tama bukas sa pag-live stream ko ay pero ang problema ko, hindi ako mayaman. Wala akong pera pagbigay ng premyo. Mag-GCash na lang ako. Magbibigay ako ng GCash na hindi na. Baka malulugi ako kasi ang dami nanonood. Siyempre, mag-surprise na lang ako. Surprise na regalo sa mga makahula ng tama. Ang tanong, mananalo ba si Digong bukas o matatalo? Yan ang tanong. Kung manalo si Digong, may premyo kayo kung hula nyo tama. At kung matalo si Digong, may premyo din kayo sa akin kung ang hula nyo tama. Ganun po. Anyway, nire-raise ko lang ito para ma-raise din yung awareness ng mga Pilipino sa usaping ito. At gusto ko alam ng Pilipino kung bakit ganon. At least bawat isa sa atin ay mayroong pag-iisip at alam natin ang takbo ng kaso. Ngayon, umpisahan ko po. Ipaliwanag ko ang both sides of the equation. Ang sa side naman ng ayaw maging malaya si Digong, ang kanilang mga katwiran ay babasahin natin kung ano ang kanilang katwiran. So, isa-isa natin. Ang unang katwiran nila po ay risgo. Kung papayagan si Digong na makalaya, ang laki po ng kanilang takot na hindi na ang mangyari ay number one, baka papatay pa uli si Digong. Tapos kung makapapatay, siyempre nakakatakot na yung magpapatay pa uli. No? So, ngayon, pag sinabi ko papatay uli, iniisip na nila na pumatay na si Digong. Number two, ay natatakot sila na kapag hinayaan na makalabas, baka magtatago si Sibat at hindi na makikita. Gaya kay Senator Bato, hindi na makikita ngayon si Senator Bato. Kasi hindi pa nga natin alam kung talagang totoong may warrant of arrest kung wala. Di ba? Yan. Next is, ang kinatakutan nila ay baka tatakutin o papatayin ni Digong ang mga testigo laban sa kanya kung siya ay malaya. Yan ang mga pangunahing tatlong dahilan. May pangunahing tatlong dahilan kung bakit ayaw nila na lumaya si Digong. Kung ako naman tanungin mo, ano ba talaga ang dahilan? Sa totoo lang, ang dahilan naman na kung bakit na ayaw ay takot lang. Kumbaga, may pundasyon bang takot nila? Na kung tutusin, matanda na. Kung tutusin mo, ay kung sinabi halimbawa magpapatay siya ng mga testigo, kaya naman niya gagawin kahit sa loob siya ng kulungan. Kung talagang matindi siyang klaseng tao, mag-uutos lang siya.
may pera naman sa labas, babayaran sa labas, di ba? Number 3, at ang argumento niya ni Digong hindi mangyari yan kasi kung kinatatakutan ninyo ganon, ay mananakot kami ng testigo, pumatay ng testigo, magagawa na pa rin ni Digong yan sa loob siya ng kulungan. Magtatawag na siya, tawagin na lang si Sara, tawagin si Pulong, o kung sino mga kaibigan niya. Piling gawin na ganon. So, sa madalit sabi, ang rason, isa pa pala sa rason ng ICC kung bakit hindi na pinayagan na lumaya. Dahil siya ay dating presidente. Maraming mga koneksyon at pwede niyang gamitin ang lahat ng koneksyon para hindi na siya mahagilap at magtatago siya. Yan ang mga isang kinatatakutan nila. Pangatlo, pangapat o panglima na. Dahil nanalo si Digong pagka-mayor sa Davao City, patunay lamang yan na tutulungan siya ng mga tao para hindi na makabalik sa ICC na pagdadalo. Yun ang sinasabi. Ngayon, ulitin ko rin, sinabi ko kanina, lahat po ng mga dahilan ng ICC, Pretrial Chamber, na sa pagtanggi, sa hiling ni Digong na palayain siya pansamantala, ay puro mga nun, kinatatakutan na gano'n ang gagawin. So dito na ngayon natin masusubukan kung ano ang masasabi naman ng Appeals Chamber. Kung totoo sino sa totoo lang, totoong kwento lang ito. Walang basihan ang mga korte sa pagsasabi papalayain ka. Para pagsabihin niya walang flight risk. Hindi ka sisibat. Maraming beses na nagkamali ang korte. Sa Pilipinas ka lamang, nagbigay pa ng piyansa. Bali walang piyansa na binigay. Kasi sisibat din. Pero marami din sa Pilipinas na kapag pinayagan ng piyansa ay lumilitaw sa tubing hearing. Kaya ang problema lang natin sa Pilipinas ay walang pansamantalang kalayaan na hindi nagbabayad ng piyansa. Up to sa karanasan ko bilang isang abogado, sa karanasan ko, pumapayag ang korte na bawasan hanggang 50% o kalahati yung piyansa, palayain ka. Dito sa ICC, ulitin ko lang, wala pong piyansa na tinatawag. Nasa ICC lang yan kung payagan kang lumabas o hindi. At the same din ang dahilan, pag hindi ka flight risk, kung wala silang takot na ikaw lalayas, ay pwede nila pagbigyan si Digong. Ganon ang sitwasyon dito. So ngayon, ang assurance naman ni Digong on his side, kaya nagpipredict po ako na mananalo si Digong. Ewan ko sa inyo kung anong prediction nyo. Nagpipredict po ako na mananalo si Digong sa ganitong dahilan po. Number 1 na dahilan. Naniguro ang bansa kung saan nakukup-kup kay Digong, naniniguro na susundin nila ang lahat ng gusto ng ICC. Kung sakasakaling ipagkatiwala ng ICC ang katawan ni Digong doon sa bansang yon. Ano kayong bansa yon? Sa tingin ko, the Netherlands eh. So, number 2 ay wala nang gastos ang ICC sa pagpakain kay Digong. Kasi nasa labas na. Hindi na dadagdag bang gasto sa ICC. Hindi na magdadagdag ng bayad sa mga gwardiya para lamang mag-gwardiya kay Digong. Yan ang equivalent naman na titingnan din sa alang-alang din ng ICC. Ang isa pa, ina-argue ng abogado ni Duterte ay human rights, just and humane condition para kay Digong ay matanda na, pwede rin siyang, hindi na siya makakatakbo, hindi na siya, kumbaga wala ng kakayahan pisikal para tumakbo. Kaya lang, ay sabi ng ICC, para naniwala sa matalino talaga yung mga Pilipino eh.
matalino si Digong. Kahit anong gagawin para lamang kung ano. Pero siyempre, pagka gano'n ang dahilan, naniniwala ako na mas mataas ang uri ng ebidensya ng desisyon ng appeal chamber. So, at pagkasunod na na assurance ni Digong ay hindi siya uuwi sa Pilipinas. Hindi naman siya makauwi. I-hold ang passport niya. At isa pa ay payag si Digong Duterte sa kahit anong kondisyon ng korte para palayain siya pansamantala. So, ganun lamang po ang ating nagkontra-kontrahan. So, on the other side of Digong, may human right consideration kasi may sakit siya. Ang sakit niya po ay yung pagkakalimot. So, ano pang ano? So far, so good. Yan lang po naglaban-laban na kwento. Sa kabila, ay natakot sila, baka papatay, baka takotin mga testigo, baka hindi na babalik. Sa kabilang banda naman, ina-assure na babalik sila. Siyempre, magagamitan naman yan guarantee system. Kapag mag-guarantee ang isang bansa, alamin, sigurado yun, totoo pa rin yung garantiya nila. So, yan na lang po ang ating pag-usapan sa ngayon sa bukas. Abangan nyo bukas alas 10 ng gabi sa Philippine Time. Mag-YouTube kayo, di kaya mag-Facebook at mapanood nyo sa YouTube at Facebook yung pag-deliver ng desisyon laban kay Duterte or pabor kay Duterte. Hanggang dyan lang muna, no? So, si Lotri Bailey, nang matanda na yan, ang kuya kong dating adik, ngayon attorney na, kaya kami Duterte at kami may abogado ka palang kapatid na dati adik naging abogado na ngayon. Wow, nakahanga-hanga naman. Please give my congratulations to your brother. So, Bong Tadik, kinidnap na nila sa Tatay Digong, kaya sana i-release nila. Yan bukas para sa katahimikan ng taong bayan. So, isa din sa argumento ng mga abogado ni Duterte, yung kinidnap lang siya. Tsaka may sakit din siya. Next is, si Lotri Bailey, nang matanda na yan, ang kuya ko, dating ating ngayon attorney, okay. People of the Philippines versus members of this International Criminal Court Justice Juan Julian Asange. Okay, hindi ko rin mabasa kung ano, pakiklaro na lang. Frederick Salvador, matatalo siya sapagkat malakas pa din ang impluwensya niya at marami siyang, so hindi ito naman yung desisyon niya. Number 32, kung makadigong ka, asan respeto dapat dating Pangulong Tatay Digong. Okay, kung kinagalit ninyo, sabihin na lang natin na former President Digong Duterte. Roberto Gisura, sana makalabas Tatay Diggs. So, Ros de los Reyes, pag na-approve ang interim release ni Duterte, marami ang iyak dito. Okay, hopefully, manalo siya in God's will, walang makapigil sa kanya. Marby, bahala. 100% mananalo si Tatay Digong. Bring him home. So, ANZ, manalo at proud reigns, pwedeng jurisdiction ang usapan. So, yan lang ang yan lang aking masasabi sa ngayon at bantayan nyo na lang. At mamaya magbablog tayo siguro mga bandang mga anong oras na ngayon? Alas 5. Mga bandang alas 8.